Sa pangalawang araw ng pagpapatalok nila sa bukid, nagluto kami ng ulam nila para sa tanghalian ng pinapaitan at saka nilagang kalabaw at para naman sa merienda, nagluto kami ng turon at saka pansit. Hindi na namin nahugasan yung mga ginamit namin kahapon nung nagpatalok na plato at saka mga kaldero kaya ngayong umaga pa lang namin mahuhugasan dito sa sapa. Iba na pala tong area ngayon na pagtatalokan nila at dito nga malapit sa pagtatalokan nila merong malapit na sapa kaya pabor na pabor sa amin pagdating sa paghuhugas ng mga pinggan. Nagbaon na lang kami ng sabon at saka pangkuskus para dito sa huhugasan namin ng mga plato, kaldero, kutsilyo at saka mga tadtaran. Meron din palang malapit dito na kubo at dito na nga lang namin naisipan na magluto kasi maaliwalas dito at talagang makakakilos kami ng maayos. Kasama ko pala ulit ngayon ang pinsan ko at pagkatapos nga naming maghugas dyan ng mga plato at saka mga kaldero, ang inintindi naman namin ay para sa merienda nila ngayong umagahan, magluluto kami ng turon. Mabilis nga lang kami dyan na nakapag-intindi para sa lulutuin na turon kasi dito sa kubo ay meron na nakahanda na paglulutuan, meron na kaagad bato. Habang nagbabalot nga dyan yung pinsan ko, nagsisimula na rin ako sa pagluto para mas mabilis kaming matapos. Kung hihintayin ko pa kasi na matapos magbalot yung pinsan ko bago ako magluluto, baka matulad na naman kahapon na wala sa oras yung pagmerienda nila. Pagkatapos ko dyan magluto, pinahatid ko na rin kaagad yung niluto ko at malapit nga lang din sila dito sa may kubo. Nagdadalawa pala sila dyan sa niluto ko na turon at para naman sa panulak nila ay nagtimpla na lang ulit kami ng juice. Pagkatapos nila magmerienda, bumalik na ulit sila sa pagtatalok at kami naman ang pinsan ko dito sa kubo ay nag-intindi na rin kami ng uulamin nila para sa tanghalian. Dalaga na pala yan at masebo nga ang ginagayat ng pinsan ko na karning kalabaw. Puro bituka pala yan at ang gagawin nga namin dyan ay pinapaitan. Kahapon kasi nagpakatay ng kalabaw ang isa kong uncle at nakibahagi nga sila doon ng karne para sa patanghalian na magtatalok ngayong araw. Mataba yung kalabaw na kinatay kaya ang bituka niya ay talagang masebo. At bukod pala dito sa pinapaitan na lulutuin namin, magluluto din kami ng nilaga. Gumawa din pala ulit kami ng isa pang kalan dito sa labas at dito na nga ako nagluto ng pinapaitan. At yung kalan naman sa loob ay nakasalang naman doon yung sinaing. Dalawang putahe kasi ang lulutuin namin na ulam at saka meron pang sinaing kaya kulang kapag iisang kalan lang ang gagamitin namin. Kailangan talagang gumbo pa ng isa. At habang nagluluto nga ako dyan ng pinapaitan, ng pinsan ko naman ay nag-iintindi na rin siya ng mga rikado at sangka para sa lulutuin niya naman na nilaga. Luto na rin pala dyan yung sinaing kaya agad na rin sinalang ng pinsan ko dyan yung lulutuin niya na nilagang kalabaw. Nalaga na rin pala yung karin na yan kagabi pa kaya pagdating dito sa kubo isasalang na lang at hindi na rin siya kailangan palambutin pa kasi napalambot na yung kagabi. Nung pumuputok-putok na pala dyan yung niluluto ko ay naglagay na ako ng sabaw at dito naman sa nilaga na niluluto ng pinsan ko ay naglagay na rin siya ng saging at saka repolyo. Maya-maya lang din pala konti nilagay ko na dyan yung apdo na magpapapait sa pinapaitan at tinimplahan na rin pala namin yan, yung nilaga na yan at saka pinapaitan ng asin, paminta at saka sinigang sa sampalok. Pinatikman ko na rin pala yan kay uncle at ang sabi niya nga sa akin ay kaunti daw ang pait, hindi daw masyadong malasahan kaya umalis muna siya saglit para kumuha pa ng kaunting apdo. Talagang masarap na naman ang ulam namin ngayong tanghalian, pinapaitan na kalabaw at saka nilagang kalabaw. Nakakagana rin kasi magtrabaho kapag ka masarap ang ulam at saka kapag mahirap ang trabaho, dapat lang din na masarap ang ulamin at kainin. Ang pinakahuli na nilagay namin dyan ay sili. Naglagay kami ng siling buo at saka sili na gaya. Naglagay pala ulit kami ng apdo doon sa niluluto ko na pinapaitan at kaunting pagpapakulo pa nga dyan ang ginawa namin at maya-maya nga lang din konti ay hinango na. Sakto nga 12:00 dyan ay pinatawag na namin sila para kumain at pinapunta na nga lang namin sila lahat dito sa kubo. Mga katutubong mangyan pala ulit ang kinuha ni uncle na magtatalok at kung kahapon nga ay merong mga 4 na babae na nagtatalok ngayon, iisang babae na lang. Gaya rin pala ng sinaing namin kahapon, ganon din ang sinaing namin ngayon at mas mabilis nga naubos ang sinaing ngayon gawa kasi ng mas marami yung lalaki at mas malakas kasi talaga kumain ang lalaki. Pero hindi naman sila nabitin at nabusog din talaga ng sobra kasi yung pinapaitan na niluto namin ay talagang naubos. Mahiyain pala ang mga katutubong mangyan kaya hindi sila kumain katabi namin dito sa kubo. At pagkatapos nga ng masarap na tanghalian na yan ay nag-intindi naman kami ng pinsan ko para sa lulutuin namin na pansit. Mga bandang 2:30 pala yan nung nagsimula kami sa pag-intindi ng pagluto at nakaidlip pa nga ako niyan kasi hindi ko mapigilang antukin gawa ng ang sarap kasi ng simoy ng hangin, malamig. Nagayat na namin lahat ng sangkapatrikado at ang una kong sinalang dyan ay yung squid ball at saka kikiam. Pipirituhin ko muna to at hahanguin ko rin mamaya at nadurog-durog na nga yan, kakahalo ko. Nilipat din pala namin yung kalan namin dito sa may kabilang gilid kung saan malilom kasi yung kaninang pinagpupwestuhan namin mainit na dun magluto. Nadurog-durog na nga dyan yung squid ball pero yung kikiam ibuo pa rin at bago ko naman dyan hinango talagang malutong na rin. Pagkahango ko saka lang ako naggisa dyan ng sibuyas at saka bawang at sunod ko na nga rin nilagay dyan yung manok. May kasama pa talaga dapat to na hipon kaya lang wala kasi kami nakita kanina sa daan na
nagbebenta ng hipon kaya eto lang yung kanyang mga naging sahog. Madali lang ang ginawa namin pagluto sa gulay at maya-maya nga lang ding konti ay hinango na namin at naglagay na nga kami ng tubig sa kaldero. 1 kilong bihon pala ang lulutuin namin at siguradong sapat naman na yon para sa merienda na magtatalok ni Uncle. Hinati-hati muna namin yung bihon bago namin ilagay para hindi masyadong mahaba mamaya at hindi mahirap sandukin. Tinimplahan na rin pala namin yung bihon ng toyo, paminta at saka kaunting pampalasa. Nung malambot na yung bihon dyan, saka lang namin nilagay dyan yung ginisa namin kanina na gulay, manok at yung pinrito ko na squid ball at saka kikiam. Hinalo-halo na lang namin siya dyan at hinintay na mula yung tubig at pagkatapos maya-maya nga lang din konti ay hinango na namin at binuhat na nga namin itong niluto namin na pansit malapit dito sa nagtatalo. Maganda nga rito sa pinagtatalukan nila dahil malilom. Medyo mababa na rin kasi ang araw at saka malapit din kasi ito sa bundok. Tinawag na nga namin sila dyan para umahon kasi 3:30 na rin to ng hapon at kailangan na talaga nilang magmerienda. Habang kumakain nga kami dyan, saka ko lang naalala na mas masarap to kapag merong pang kasama na tinapay. Kaya lang, hapon na rin kasi talaga at kung magpapabili pa anong oras na. At gaya nga rin kaninang umaga, ang panulak nila ay nagtimpla na lang ulit kami ng juice. Ang sarap nga kumain dito sa pinagpwestuhan namin kasi malilom na, mahangin pa. Katabi lang din pala namin ng sapa kaya pagkatapos namin kumain dyan, yung ginamit namin na plato ay dito na lang din namin hinugasan. Yung isa nga magtatalok dyan ni Uncle ay hindi niya inubos lahat yung kanyang merienda at iuuwi niya nga daw sa kanyang anak. At dahil nga iuuwi niya pa daw sa kanyang anak, kaya naman dinagdagan pa nga ni Uncle yung kanyang pagkain. Pagkatapos pala nila magmerienda lahat dyan, bumalik na ulit sila sa pagtatalok at kami naman ay umuwi na rin kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!